Ipinapaliwanag dito ang tungkol sa credits na nakukuha ng mga mages. Ang credits ay ginagamit na pangsukat ng abilidad ng isang halimaw. Ito ay ginagamit ng tower upang malaman din ang kakayahan ng isang mage. At para matukoy ang lakas ng halimaw, ang bawat isa ay katumbas ng 1,000 mage credit. Halimbawa rito ang Evil Grand Duke na may 270 credits o katumbas ng 270,000 na uri ng halimaw. Sa pag-atake ng halimaw ay nagbuga ito ng beam patungo sa kinatatayuan ng grupo nila Will. Ngunit nailagan nila ito at tumama ang atake sa pader ng dungeon. Sunod-sunod ang pag-atake ng halimaw. Pinaiwas ni Will sina Liana dahil muntik na silang tamaan ni Colette. Nakita ni Will ang isang labasan at sigaw niya na kailangan nilang tumakbo patungo roon. Nagpaiwan naman si Wignall at humarap sa halimaw. Gamit ang wand nito ay ginamit niya ang isang spell, ang Summoning Realm of the King's Forest. Muling lumingon si Will at sinabing kailangang magmadali ni Wignall. Subalit sa pagtalikod nito ay nawasak ng halimaw ang ginawa niyang spell, patunay ng taglay nitong lakas. Muling umatake ang halimaw at dito ay tumilapon silang lahat. Wika ni Colette na kung anong klaseng uri ito ng halimaw at bakit ganoon na lang ito kalakas. Tugon ni Will na ito ay ang Evil Grand Duke. Ang uri nito ay kabilang sa Evil Race Demon na makikita sa ika-25 palapag. Nagtaka si Julius kung bakit ito naroon. Sagot naman ni Liana ay marahil sa ginawang spell ng lalaking pugot, ang Gate. Isang bangin naman ang kanilang napuntahan at sa ibaba nito ay maraming evil guards at sentinels. Wika ni Liana na maaaring inutusan ng Evil Grand Duke ang lahat ng halimaw upang hanapin sila. Saad ni Julius na hindi sila makakataka sa dungeon dahil ito ay napapalibutan ng halimaw. Dahil din sa mga natamo nilang pinsala at pagod sa pakikipaglaban ay nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa. Ikinagulat ng lahat ang mungkahi ni Will na kailangan nilang harapin at talunin ang Evil Grand Duke. Paliwanag niya na kung magagawa nilang matalo ang higher rank o pinuno ng mga halimaw ay para nilang tinanggalan ng namumuno ang mga ito. Paglilinaw ni Liana, dahil na-summon ang halimaw sa palapag na iyon gamit ang spell ng Gate at kung magagawa nilang guluhin ang mga tagasunod na halimaw ay maaari silang makahingi ng tulong sa rescue team. Patuloy ni Will na meron siyang plano. Wika ni Julius ay hindi siya mapipilit na sundin ang plano ni Will nang ganun-ganun na lang. Dahil naman sa ginawang pagprotekta at sakripisyo ni Will ay sumang-ayon si Wignall, gayon din sina Colette at Sion. Wika ni Liana na nagkamali siya sa paghikayat kay Will upang sumama bilang isang shield lamang dahil ito ay mas nararapat na maging pinuno ng grupo. Nakangiti nitong sabi na sabihin niya ang kanyang plano at sila ay susunod. Tumutol naman rito si Julius dahil aniya ay walang kakayahan si Will at sa tingin niya hindi magtatagumpay ang plano nito. Kaya muling hinikayat ni Will si Julius dahil ito ang susi para magtagumpay ang gagawin nila. Upang mahikayat, sinabi ni Will na tuturuan niya ito ng isang trick ng spell ni Elfie. Makikitang malapit ang Evil Grand Duke sa kanilang pinagtataguan. Dito ay naghanda na ang grupo upang labanan ang halimaw. Unang kumilos si Julius gamit ang mga clones, ngunit isa-isa itong nawasak ng halimaw. Ang mga natitirang clone naman ay nagpapatuloy sa pag-chant upang makumpleto ang spell ni Julius. Sa pagsasakatuparan ng magic ni Julius ay humingi si Will ng suporta mula kina Colette, Sion at Wignall. Dito ay makikitang sabay-sabay naglabas ng iba't ibang uri ng spell ang tatlo, subalit ni hindi man lang nagalusan ang halimaw. Sinamantala naman ni Will ang pagkakataon upang atakihin ang halimaw. Mula sa itaas ay ginamit ni Will ang kanyang espada, ngunit agad siyang napansin ng halimaw. Wika niya na ang pakpak ng halimaw ay maihahalin tulad sa kurtinang bakal, at kahit anong spell ay hindi ito magagalusan. Habang nasa ere ay nilabas niya ang lubid na gawa sa metal, at tumama ito sa balikat ng halimaw. Wika ni Will ay kailangan lang nilang linlangin ang Grand Evil Duke hanggang sa makagawa si Julius ng kanyang spell. Gamit ang Ice Barrage ay pinaulanan ni Julius ng ice crystals ang halimaw. Wika ni Will
na ang kaharap nilang halimaw ay may taglay na 270 credits at maaaring maharang nito ang spell ni Julius. Kaya't tinawag ni Will si Liana at ito ay naghanda na sa pag-atake. Ang katawan ni Liana ay naglalabas ng kuryente upang paghandaan ang pag-atake sa halimaw. Kahit na nawasak ng halimaw ang ice barrage ni Julius, ay maaaring masuportahan ito ng sunod na atake mula kay Liana. Ngunit nagulat si Liana dahil ang puso ng halimaw ay may barrier. Lumitaw mula rito ang isang magic barrier circle. Naguluhan man si Liana kung kailang nagawa ng halimaw ang barrier na iyon. Kasabay nito ang pagwawala ng halimaw. Sinagip naman ni Will si Liana papalayo sa halimaw. Naghanda na sa pag-atake ang halimaw gamit ang mga light beam. Dito ay tinawag ni Will si Kiki upang maglabas ng shield. Buhat-buhat si Liana ay nagulat ang lahat dahil ang isang light beam ay tatama kay Will, dahilan para mawasak ang suot na goggles ni Will. Upang hindi tuluyang bumagsak sa lupa sina Liana at Will ay ginamit ni Wignall ang kanyang floating spell. Agad na sumaklolo sina Colette at Wignall. Dito ay tinanong ni Wignall ang kalagayan ni Liana. Ngunit saad dito na mas napuruhan si Will. Tila tulala si Will dahil sa pagkawasak ng kanyang goggles. Narinig ni na Julius at Sion ang pagbitak ng ice crystals at nakagalaw na muli ang halimaw. Wika ni Liana na umalis na sila habang ginugulo niya ang Evil Grand Duke at gagawin niya ang lahat upang talunin ito kahit ikapahamak niya pa. Tumutol dito sina Colette at iba pa. Wika ni Liana na siya ay kabilang sa pamilyang Owensos at ang katulad niya ay maagang mamamatay dahil sila ay tinaguri ang mga knights at mission nila ay protektahan ang kasamahan at kaanib. Nagulat naman sina Sion, Colette at Julius sa sinabi ni Wignall na sasamahan niya si Liana sa laban. Agad na kumilos sina Liana at Wignall upang atakehin ang halimaw. Wika naman ni Sion ay wala silang magagawa kundi ang tumakas. Makikitang inatake ng sabay ni na Wignall at Liana ang halimaw gamit ang kanilang mga kakayahan. Patuloy ni Sion na mamamatay sina Liana at Wignall at para hindi masayang ang pagsasakripisyo ng mga ito ay maaari silang tumakas. Napalunok niyang sabi na wala namang masama kung iiwanan nila ang mga iyon at tumakas upang isalba ang kanilang mga sarili. Tinawag naman ni Will si Sion. Wika niya na kung maaari siya nitong suntukin dahil hindi niya mapigilan ang panginginig. Wika niya na hindi niya mapapangako na magpatuloy sa laban nang wala ang goggles na yun. Dahil sa narinig ni Sion ay nagalit ito. Hinila niya ito sa kwelyo at sinabi niya na si Liana at Wignall ay parehong nasa bingit ng kapahamakan. Sinisisi niya naman dito si Will dahil siya ang umano ang naglagay sa kanila sa sitwasyon na iyon. At meron pa siyang lakas ng loob na magsalita ng takot. Sa galit niya ay sinuntok niya si Will dahilan para bumagsak ito sa lupa. Napaiyak naman si Colette sa kanyang nasasaksihan. Sa muling pagsuntok ni Sion ay sinalag niya ito. Hinawakan ni Will ang kamao nito at nagpasalamat kay Sion. Tumayo si Will upang kunin ang kanyang espada. Dito ay nagsimula na siyang tumakbo at naghanda ng pag-atake sa Evil Grand Duke ng may determinasyon. Naguguluhan si Sion sa ginawang iyon ni Will. Umiyak na nagwika si Colette, aniya na si Will ay isang duwag. Ngunit ginagawa nito ang lahat para lumaban. Dahil hindi ito marunong ng magic spell, ay malapitang laban ang kanyang gagawin gamit ang espada lamang. At ito ang totoong lakas ng loob. Nagulat naman si Sion sa sinabing ito ni Colette at tugon niya kung ito ay nagbibiro lamang. Patuloy naman si Will sa pag-atake gamit lang ang espada. Batid ni Will ang panganib ng kanyang kinakaharap. Wika niya na ang depensa ng halimaw ay mahusay. Mabilis ding kumilos ang halimaw sa kabila ng laki nito. Dagdag pa rito ang pakpak na ginagamit na proteksyon at upang makakilos. Bilang solusyon ay kailangan nilang putulin ang mga pakpak at pabagsakin ito sa lupa. Gumamit naman ng spell si Colette, ang Feeble Shot. Tinamaan niya rito ang halimaw, ngunit nasa lag lamang ito. Wika ni Will na wala ng lakas sina Liana at Wignall kaya't kailangan nilang magpatuloy sa pag-atake. Nasalag naman ni Will ang light beam ng halimaw gamit ang kanyang espada, dahilan upang magwala muli ang dragon.
Kita sa mukha ni Will na siya ay takot at hindi man lang makagalaw. Wika niya, kahit wala man ang kanyang goggles, ay mas takot siya na mawala ang isa sa kanyang mga kaibigan. Tawag ni Will si Colette upang paghandaan ang pag-atake ng halimaw. Nagpakawala ang halimaw ng maraming light beam. Saad ni Will na hindi siya matutulungan ni Kiki sa pagkakataong ito. At kung matatamaan siya ng mga ito ay tiyak na mamamatay siya. Gumawa na ulit ng pagkilos ang halimaw, ngunit nabatid ni Will kung anong uri ito ng atake. Dahil nagpaulan ng light beam ang halimaw ay makikitang tumama ang lahat ng ito sa direksyon ni Will. Nang nahahawi na ang usok ay nakita at nabigla sina Julius, Wigna, Liana at Colette dahil espada na lang ni Will ang nakatayo sa lupa. Nangihina man si Wigna at Liana ay tinawag nila si Will. Tila nakangiti naman ang halimaw sa kanyang ginawang pag-atake. Makikitang buhay si Will at siya ay nasa ere upang atakihin ang halimaw. Dito ay nag-cast ng spell si Colette. Gamit ang spell Lore Sequigultere at ng Blood Seal Bracelet ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Will. Dito ay lumabas ang spell circle kay Will, parte ng gagawing pag-atake sa halimaw. Sa pagbulusok ni Will ay matagumpay niyang naputol ang pakpak ng Evil Grand Duke at ito ay kinagulat ni Wignall at Liana. Ngunit nagawa pa rin ng halimaw na maglabas ng light beam, dahilan upang mahagip si Colette. Dahil sa naputol ang pakpak ng halimaw at ang makita pa rin nakatayo si Will, ay muli itong nagwala. Narinig ni Wignall, Liana at Colette ang pakpak mula sa Halon Gardenas, ang Flame Hawk ng Guardian ni Sion. Makikitang si Sion ay nakasakay sa likod ng Halon Gardenas. Habang nagcast ng spell, agad naman nagbuga ang halimaw ng light beam. Mula sa ere ay nagkasalubong ang mga atake dahilan para ito ay magbanggaan at gumawa ng malakas na tunog, usok at liwanag. Saad naman ni Sion, bago ito lumapag sa lupa ay kung kayang gawin ni Will na tamaan ang halimaw ay magagawa niya rin ito. Dito ay naglabas siya ng spell, ang Eye Flame Bordillion, at sumambulat ang apoy nang matamaan nito ang katawan ng halimaw. At dito nagtatapos ang episode 11 ng Wistoria One and Sword. Panoorin nyo na rin ang episode 12. Nasa channel na natin iyon. See you guys!